Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening to all our attendees from all over the world. So this presentation is entitled How to Increase Net Worth Through Real Estate. And in this presentation, you will have knowledge on how you can build wealth through SMDC properties. But before that, magpapakilala po muna ako. We are SMDC Team Apex International. So we are a veteran sales team of SMDC founded 9 years ago, and our focus is the international market. So pinapadala po kami sa iba't ibang bansa, and we do this kind of presentations to all our kababayans abroad, so in the Middle East, in Asia, and in most parts of the US. So my name is Dennis Canlas, and I'm an AVP of SMDC International Sales. I have 16 years of continuous practice in real estate. I'm also a licensed real estate broker here in the Philippines, and I handle SMDC Team Apex. So I'm also a real estate sales coach, and kahit papano nakapag-invest naman po in some property. So I'm also a real estate investor, no? So ngayon po, meron pong picture ng money dyan sa harap nyo, sa mga screens nyo, no? And siguro I assume that's why you're here in this presentation right now is naiisip nyo rin, paano ko ba mapapalago yung kinikita ko or yung income ko or yung pera ko na nakatago through SMDC and through properties, no? So ayun nga, we are all earning. So now what? Ano ba yung ginagawa natin dun po sa income natin? Okay? So kapag kumikita po kasi tayo either from work or from business, there are three things that we usually do with our income. Ibig sabihin, tatlo lang po yung pinupuntahan nun pong kinikita natin, no? So first, of course, is spending. So syempre, kaya po tayo nagtatrabaho is para meron tayong pangtustos dun sa pang-araw-araw nating panggastos, no? So for example, for food, for transportation, kung nagre-rent po kayo ng bahay, no? So bayad sa rental, no? But of course, there's also a disadvantage po kapag lahat ng po ng kinikita natin or ng income natin ay ginagastos lang po natin, di ba? So hindi naman po dapat ganun. So second thing that we usually do with our income is of course saving, no? So minsan it goes hand in hand with spending, no? So magkasama po sila, magka-partner sila. A part of our income goes to spending and a part of it goes to saving, no? And minsan, napaprioritize yung saving, minsan yung spending ang napaprioritize natin. But of course, there's also a disadvantage if we save too much money in the bank, no? So ano po yung disadvantage na yan? That's what we call inflation, no? So inflation is the overall general upward price movement of goods and services in an economy. So ang ibig sabihin po niyan, yung pagtaas po ng value ng mga bilihin, no? So siguro naman po na-experience niyo yan or napapansin niyo yan, no? So not only here in the Philippines but also in the US, in Asia, actually in all parts of the world, nangyayari po yung inflation, no? So for example, nung 1998, if you have $20, puno pa yun pong isang grocery cart nyo po, no? Pag nag-grocery kayo. But right now, yung $20 nyo, sobrang konti na lang yun. Minsan, isang plastic na lang nga po yun, di ba? And inflation is silently robbing us of our purchasing power since 1913. So, ibig sabihin po, kung yung pera nyo ay nasa bangko nyo lang po yan, no? Let's say, naglagay kayo ng 100,000 pesos 20 years ago, yung 100,000 pesos na yon right now, mas konti na lang po yung mabibili niya. Okay? And the third thing that we usually do with our income is of course investing, no? So but yun nga, majority of people, hindi po sila nag-i-invest or takot silang mag-invest kasi unang-una, hindi naman po yan natuturo sa atin sa school, no? So kahit business courses po tayo nung college, wala po tayong subject about investments. Paano natin mapapalago yung pera natin, no? And second, minsan po, hindi rin siya na ituturo sa atin ng mga parents natin or ng grandparents natin if our family are also not into investment or in business, no? So that's why we're here in SMDC Team Apex and we do this kind of presentations para po mabigyan po kayo ng knowledge at para mas maisip nyo po na, oo nga pala, maganda palang mag-invest especially with real estate, no? So pero i-define ko po muna what investment is, and investment is the commitment of funds made in expectation of some positive rate of return, and if the investment is properly undertaken, the return will be commensurate with the risk the investor assumes, no? So nakalagay po dyan, naka-color red po yung three main factors about investments, no? So yun nga, number one is commitment of funds. So, syempre, hindi naman po tayo makakapag
start ng investment natin if hindi tayo maglalabas ng pera, if we don't shell out the capital, di ba? And of course, we invest because we're looking forward for a positive rate of return. Yung income po, yan po yung tinatawag natin na return on investment, di ba? And of course, number 3, yung third factor is of course yung risk, di ba? So kaya nga po marami sa atin ang natatakot mag-invest is because of the risk, no? Kasi mamaya pag kinita mo na yung pera, natatakot ka nang ilabas kasi baka mamaya mawala pa yung kinita natin, di ba? So sabi nga ni Ayala Raya, when you invest, you are buying a day that you don't have to work, no? So, syempre, lahat naman po tayo, yan yung ginugol natin, yung makapag-retire tayo and make our money work for us, di ba? Through investments, no? And there are actually different investment options out there, napakadami po, no? And usually lang po yung mga clients namin na mga well invested, ang sinasabi lang naman po nila is for us to be well invested ay kailangan diversified po yung investments natin, no? So for example, if you have mutual funds already, may savings na po kayo, may stocks na po kayo or mga life insurance, dapat meron din po kayong real estate kasi that will even out the risk of your other investments, no? And what is net worth and why does it matter? Since this presentation is all about net worth, siguro naririnig nyo lang po siya, no? Kung nagfa-file kayo ng taxes, nakikita nyo siya dun sa mga financial statements nyo, no? So ano po ba yung net worth, no? So sige, i-define ko po muna sa inyo what net worth is, no? So net worth is what would be left if you were to sell everything you own and pay what you owe, no? So ang ibig sabihin po dyan, lahat po ng mga possessions natin, pag-aari natin, no? If you have properties, lahat po yan merong market value. So yan po yung tinatawag natin na assets, okay? And of course, siguro karamihan sa atin, meron din po tayong mga utang. We have liabilities, no? Meron kayong credit card debt or may existing loan kayo or car loan. Ganyan, 'di ba? And ang formula po to get net worth is assets minus liabilities, no? So yung value po ng lahat ng assets nyo minus yung existing liabilities or mga utang po natin. So bakit natin kailangan malaman kung ano yung net worth natin, no? So kasi po tracking your net worth over time is a helpful indicator of your financial stability. So dito po talaga natin malalaman kung secured ba yung future natin, if we're doing good financially, no? So kapag nakita po natin kung ano yung net worth natin, no? And the easiest and safest way to increase your net worth would be through real estate investments, no? So bakit ko po nasabi yan? Okay. So sa real estate po kasi, there are 3 ways on how we can increase our net worth, no? Na magagawa po natin to ng sabay-sabay, no? All at the same time, no? So ano po ba itong 3 ways na to? First is capital appreciation, second is rental income, and third is leveraging, no? So yung capital appreciation, it refers to the increase in the market price of an investment, yung pagtaas po ng value ng pong property or ng business or ng stocks, no? So syempre, historically speaking, alam naman po natin 'yan, 'di ba? Na kahit saan po tayo magpunta, yung value po talaga ng mga properties patuloy po yung tumataas ng tumataas over time, no? And I usually compare this with other investments, for example, in the stock market. So the stock market is actually a very good investment also, no? And I know a lot of people who earned so much also in the stock market. So kapag tumaas po yun pong value ng stocks, pwede na natin siyang ibenta at a profit. So same lang din po with real estate, no? So kapag tumataas yung value, kikita ka na dun sa capital appreciation, no? So second is rental income, no? So rental income refers to any payment you receive for the use or occupation of your property, no? So ang ibig sabihin lang po nito, yung upa, may cash flow, 'di ba? Na pumapasok po sa inyo, no? So kahit meron na po kayong mortgage, kadalasan nga po, yun pong ginagawa po ng mga real estate investors is they rent out their units, tapos yung rental income pays for the mortgage po of the property, no? So again, as compared to the stock market, sa stocks po kasi walang rental income, wala kayong cash flow, hindi naman natin pwedeng paupahan yun pong property, yung pong stocks natin, di ba? Unlike in real estate, in properties, tumataas na po yung value niya over time, kumikita ka na sa capital appreciation,
tapos may rental income pa na pwedeng yun din po ang nagbabayad sa sarili niya, no? And of course, lastly, yung leveraging, no? So, leveraging in real estate, it refers to using borrowed capital or debt to increase the potential return on investment, no? So, ito pong leveraging, ito po yung nagpapaganda pa ng investment, ito yung nagpapa-roll over nun pong capital natin, no? So, bakit po? Kasi ang ibig sabihin po ng leveraging ay utang, no? So, you can leverage on the value of the property, tapos pwede mo siyang isangla sa bangko, di ba? Pag tumaas na yung value niya, tapos nabayaran mo na yung property, no? So, pwede mong isanglayan sa bangko, tapos bibigyan ka na naman ng another funds ng bank, tapos pwede mo na naman po siyang i-roll over to another business, or pwede ka na naman bumili ng multiple properties. Kaya dumadami po talaga ng sunod-sunod yung mga properties natin, no? So again, as compared to the stock market, sa stock market you cannot leverage on it. So syempre you cannot go to the bank and tell the bank manager, hey bank manager, meron akong this number of stocks in this company, baka naman pwedeng sa'yo muna yung stock certificate ko, tapos please lend me money, di ba? So hindi naman po pwedeng ganun. So again, ito pong 3 ways on how you can increase your net worth through real estate is capital appreciation, rental income, and you can leverage on it all at the same time po, no? So, and next is the other benefits of a real estate investment. Actually, sobrang dami pong benefits ng real estate investment, but I'll just focus on these 4 benefits, no? So, number 1, income consolidation, no? So I'm not sure if you will agree with me, but ako po, na-feel ko po talaga kasi yan eh. In this day and age, parang napakadali pong gumastos ng pera, 'di ba? So sino po ba yung mga naka-experience ng ganun? Yung mga kakasweldo mo lang, 'di ba? Nandiyan yung income mo, nag-side hustle ka or nag-business ka, laki ng kinita mo pumasok sa bank account mo, 'di ba? So after a few days or weeks, nagulat ka na lang, tapos tinanong mo yung sarili mo, saan na napunta yun? 'Di ba? Parang dumaan lang yung pera ko, 'di ba? So, ako po, na-experience ko yan most of the time. And yun nga, sinasabi ko lagi is that it's one way for us to consolidate our income if we're paying for a property, no? So, ang tawag po dyan ay forced savings, 'di ba? So, imbis na magastos natin siya kung saan-saan, at least pag po nilagay natin sa property, masisave natin doon, tapos later on, pag kailangan mo na, pwede mo namang ibenta, di ba? Pwede mong parentahan, at least kumita ka pa, di ba? So, in this day and age po kasi, di ba, nung nauso yung mga online shopping, no? So, in the US, in Canada, in Europe, usong-uso yung Amazon. Dito po sa Pilipinas, we have Shopee, we have Lazada, di ba? So, sino po ba dito yung laging nag-check out, di ba? Pag 3-3 sale, 4-4 sale, di ba? So, lagi kayong nakaabang dun sa sale. And sino rin po ba dito yung hindi na kayo masyadong nagluluto kasi may Grab Food naman tsaka Food Panda, di ba? So right now, yun nga, it's very easy to spend money. And kapag nagbabayad tayo sa property, at least may isip natin na, ay, oo nga pala, meron akong due date, tsaka na lang, di ba? Tsaka na lang ako mag-shopping. Okay? So, number 2 is educational fund. Yan. So, you can also use your property as an educational fund if you have kids na pinag-aaral nyo po ngayon, or if you have family, mga pamangkin nyo na pinag-aaral nyo, pinapadala nyo ng pera, no? Actually, pwede nyo rin pong gamitin yung property as an educational fund. Kasi po, di ba, dito sa Pilipinas, meron mga ibang educational fund companies na nagsara, na bankrupt. So, hinulugan ng mga parents natin ng ilang taon, tapos hindi rin natin nagamit nung nag-college po tayo, di ba? And to give you a short story po, no? So, kami po kasi ng wife ko, we have 2 kids. Yung panganay po namin is 8 years old, and yung bunso namin is 6 years old. And meron po kasi kaming 2 property sa Jazz Residences Makati na pinapaupahan po namin ngayon, no? Pero nakautang pa siya sa bank. Naka-loan pa po kami sa bangko. We started our loan around 2015. So almost 9 years na po kami, 8 years na, going 9 years. And patapos na siya in just 7 years, 'di ba? So konti na lang. And yun nga, yung rental income po kasi namin, yung pinambabayad din namin dun sa monthly amortization namin sa bangko, no? And in 7 years, tapos na yung loan, so bayad na siya, papaupahan pa rin naman po namin yung 2 properties na yun eh. And if that
that happens, our kids will be 15 years old and 13 years old respectively. 'Di ba? So, syempre, yun pong rental income namin, since wala na kaming babayaran, it will go directly to their education. Doon na po sa pang tuition nila, pang baon nila. So, at least, hindi na po siya manggagaling doon po sa kinikita namin or doon sa active income namin. So, 'di ba? So, napakagandang way po yan to prepare for the future of our kids, no? And next is, of course, shopping or travel fund, di ba? So, gaano kasarap yung magkaroon po tayo ng free shopping or free travel, di ba? So, isipin nyo na lang, if you're based abroad, nagtatrabaho po kayo dyan, alam po namin, di ba, minsan, hirap na hirap tayong umuwi kasi minsan, lalo na pag peak season, ang mahal ng mga tickets, ng mga flights natin, di ba? So, isipin nyo po, if you have multiple properties na pinapaupahan nyo or kaya ibinenta nyo later on, at least, yun pong pag-uwi nyo sa Pilipinas, yung pag-travel nyo, pag-cruise nyo, hindi na siya manggagaling dun sa ipon nyo or dun sa monthly na sinusweldo nyo. Manggagaling na siya dun sa extra income nyo from your properties. Diba? So, napakasarap po nun. And of course, lastly, retirement fund. So, yan po, isa din sa pinagpe-prepare namin kaming mag-asawa kasi alam naman po natin lahat po tayo darating dyan, lahat po tayo magre-retire and in one point in time, titigil po yun pong income natin, di ba? So, syempre, kapag nag-retire po tayo, yung mga expenses natin, hindi naman po matatapos yun Syempre, kakain pa rin tayo, di ba? Magre-relax pa rin tayo, di ba? So, minsan, meron po yung mga hospitalization or yung mga maintenance. Sana naman po, uwag, no? But, just to prepare for that, maganda kung meron po tayong properties, di ba? So, isipin nyo, pag nag-retire po kayo, you have 4 properties. Let's say, 4 properties na na-invest nyo. Nung nag-stop kayong magtrabaho, binenta nyo yung 2, di ba? So, nagkaroon kayo ng pera, retirement fund from there. Tapos, meron kayong existing na 2 pa na pinapaupahan nyo that will sustain you in your daily lives, no? Daily necessities, no? So, gaano kasarap po yun, di ba? So, yun po. Here are the benefits of a real estate investment. And right now, I want to share with you our real estate investment journey, no? So actually, I can cite so many examples about the people na talagang naging successful in real estate, no? Yan sila Henry C, yung mga Gokong Wei, di ba? So, but masyado nang mataas no? And ito po, this is the story that I know too well lang po kasi because this is our story kung saan kami nagsimula mag-invest, ano ba yung mga na-experience po namin, no? And this is not to brag, but to inspire you po, no? Na sana makapulot din po kayo ng idea kung paano rin po kayo makakapag-start in the real estate investments, no? And I'll start off by sharing this. Okay, ayan. So, ako po talaga yan. That's me. That's my graduation picture when I was in college. And I graduated at the age of 19 in De La Salle University, Manila. So, yan po. Pag sinasabi ko po yan, nalalaman ng mga clients or ng mga colleagues ko, ang sinasabi nila na, big time pala si Dennis, di ba? Kasi mayaman, no? Kasi lasalista di ba? Pero, hindi po talaga, I didn't come from a wealthy family. Actually, I came from a low-income class family and my parents are vegetable dealers in Divisoria up until today. So, yan po, hindi ko yan kinakahiya. Sinishare ko yan sa mga presentations po na ganito kasi dito ako nagsimula Dito ako nagsimula mangarap, no? Nagkaroon po ako ng mga classmates na talagang mayayaman, hatid sundo sa school, the driver pa. Tapos ako, nagko-commute lang, nag-LRT, nag-FX, ganyan, 'di ba? So, dito ko sinabi sa sarili ko na sana maging successful din ako, no? Sana maging mayaman din kami, no? Katulad ng mga naging classmates ko kasi nung time po na 'yon, actually na-experience ko pa na nangungutang pa yung nanay ko, no? Para lang pambayad sa tuition at hindi ako malate sa finals, no? So, ayun po, doon ako nag-start and after graduation, I started working as an office staff, no? So, nagtrabaho po ako sa isang malaking kumpanya. Sabi ko, dito, magiging mayaman na siguro ako kasi malaking kumpanya, 'di ba? So, start lang ako ng maliit, 'di ba? Start small. But, after 2 years of working here, sabi ko parang di ako magiging successful dito kasi
ang sweldo ko was around 13,000 pesos lang or around $200 per month po yun, ha, 'di ba? So isipin nyo, magko-commute ka pa, kakain ka pa, 'di ba? So halos wala talagang matitira doon po sa sinusweldo ko, no? So sabi ko, sige na nga, transfer na lang ako sa sales. Mag-sales na lang ako kasi kapag masipag ka, mas malaki yung pwede mong kitain, no? So, yun po, actually, sa ibang developer pa po yan, no? So, but, doon po sa real estate, ang dami kong natutunan. And yun po yung mga isi-share ko po sa inyo ngayon, no? So, first is income consolidation. So, ano ba yung naging experience po namin sa income consolidation? So, ayun nga po, nagpunta ako sa real estate. I was very aggressive. I was very young. I have very big dreams of being successful or being wealthy, no? So, syempre, kahit papano, nakakabenta naman, nakaka-commission naman. And ayun nga po, gusto kong maging mayaman kaagad eh. So, nag-try agad ako mag-business. I tried opening a car rental and catering business, but I failed and I just lost money, 'di ba? So ang hirap ng ganun po kasi may human intervention. Sabi ko, hindi na ako magbi-business ng ganito, yung kailangan ko pa ng maraming tao para gumalaw yung negosyo ko. So nakarely ka doon, 'di ba? So meron na rin po bang mga naka-experience niyo dito sa mga attendees natin, yung based kayo abroad tapos hinikayat kayong magtayo ng business sa Pilipinas, nagpadala kayo ng malaking pera, tapos after a few days or weeks, wala na, lugi na, 'di ba? Wala nang bumalik na pera. So parang ganun din po yung nangyari sa akin, no? So sabi ko, sige na nga, hindi na ako mag-business ulit. So I decided to invest in a condo unit na lang at age 23 with only 70,000 pesos in my bank account, no? So isipin nyo, 70,000 pesos po 'yan. Tapos nag-reserve pa ako ng 25,000 pesos, so 45,000 pesos na lang yung natira. So, yun nga, lakasan lang po talaga ng loob di ba? Pero nung time na yun, tinatanong ko yung sarili ko, paano ko gagawin to? May monthly pa ako na 8,000 pesos, di ba? Pero, yun nga po, kung meron naman tayong gusto talagang makuha sa buhay, gagawan at gagawan talaga natin siya ng way, di ba? So, yun po, nakakuha ko ng condo unit and, unfortunately, after more than 2 years of paying for this property, I had to sell the condo unit, but I got back what I paid for, no? So, unfortunately po, nung time na yon in 2012, na-stroke po yung lolo ko, na ICU po siya sa UST, and alam nyo naman po, 'di ba, dito sa Pilipinas, napakamahal magkasakit, 'di ba? So, ICU is around 50,000 pesos per day, no? Sa ospital. And sabi ko, paano namin babayaran 'yon? So, kami pong magpipinsan, mga tito and tita ko, nagpull kami ng funds para ma-support po yung hospitalization nung lolo ko, no? So, yun po, kinailangan kong ibenta ito, no? So, sa SMDC po kasi, kahit po hindi pa na-turn over yung unit, pre-selling pa lang, nagma-monthly ka pa lang, pwede nyo na pong i-transfer ito to another buyer, no? So, ita-transfer lang po yung name nung contract po natin, no? So, tapos, malilipat na siya doon, 'di ba? Tapos, ibabalik lang sa inyo, yun pong nabayad nyo na, no? So, ito po yung nakikita nyo na flipping or yung tinatawag natin na pasalo, no? So, again, isipin nyo na lang po, no? At age 23, kung yung pera ko lang po ay hindi ko ininvest dun sa property na to, dun sa studio unit. Tapos I have a girlfriend, syempre may mga friends ka pa, 'di ba? Mga night outs ganyan, siguradong nagastos ko lang po yung pera na yun. And siguradong hindi ako nakatulong sa hospitalization ng lolo ko, no? And right now, I still consider this as one of the best decisions that I made in my life kasi yun nga po nakatulong ako sa lolo ko, 'di ba? Na nauwi pa namin siya and nakasama pa namin siya for the next 4 months, 'di ba? So naka-recover pa siya kahit papaano. Tapos nakapag-spend pa kami ng time sa kanya, no? So this is income consolidation, okay? So next is capital appreciation. Ano ba yung na-experience namin sa capital appreciation? So, in the latter part of 2012, syempre gusto ko pa rin naman pong magkaroon ng property, no? So, sabi ko, nabenta ko na yung previous one. Sige, start na lang ako ulit, no? So, we reserved a 1-bedroom unit deluxe in field residences sa may SM City, Sukat po ito, at 56 square meters for 2.3 million pesos, no? So, again, ito po, no down payment term po ito. Wala naman kaming pang-cash ng 2.3 million, no? And
it increased to 4.5 million pesos in 2018. So isipin nyo na lang, in just 6 years, halos nagdoble po yung value ng property. So that's the beauty of capital appreciation. So mamaya i-explain ko po sa inyo yan, no? So in 2014, we reserved a rental property naman po, no? So kasi marami kaming clients na they get multiple units, no, for solely for the purpose of rental. Pinapaupahan lang talaga nila. So sabi ko, bakit hindi natin gayahin yun, 'di ba? So we got a 1-bedroom unit in Jazz Residences Makati. Ito po yung nabanggit ko kanina, at 2.8 million pesos. So again, no down payment term po ito, 'di ba? So nag-reserve lang kami, tapos monthly lang habang binibuild ni SMDC yun pong property na ito, no? So the following year, we got another unit in Jazz Residences Makati. So same view, same classification, no? So same different floor lang po siya, nag-reopen lang siya, no? And it's priced at 3.2 million pesos na. So 400,000 more the following year. So sabi ko, sige, kuhanin pa rin natin kasi investment pa rin siya, 'di ba? So kahit tumaas na yung value ng property, kapag pinaupahan mo, yung upa pa rin naman yung magbabayad sa kanya, hindi naman tayo, 'di ba? So yun po, that's capital appreciation. And right now, the market value of this Jazz Residences units are at 5 million pesos each na for a 1-bedroom unit with balcony. So isipin nyo, almost nag-double na rin po yung value nitong properties na to in almost 10 years, no? Tapos, ang maganda pa pong nangyari dito, hindi naman kami nagbayad. Ang nagbayad dito, yung tenant namin. And yung down payment stage lang ang inilabas po namin dito, no? So, that's capital appreciation. So, ano pa po ba yung experience namin with capital appreciation, no? So, in 2017, ayan, medyo na-addict po yata kami sa pagbili ng properties, no? So, we reserved another 1-bedroom unit in Fame Residences at 3.2 million pesos, no? And we sold it at 3.5 million pesos in less than a year, no? So nag-mark up po kami ng 300,000 pesos, no? So kasi nung time po na yon, in 2017 to 2018, tuloy-tuloy pong tumataas yung value ng properties. So again, ito po, in 3.2 million, hindi din namin yung binayaran ng cash. So no down payment lang din po ito. Tapos ang nabayad ko lang dito was around 100,000 pesos. Tapos, I have a client na sinabi po niya na, Dennis, bilhin ko na lang yung property mo kasi ang taas na ng value, ang taas na ng presyo, 'di ba? So pwede bang yung sa'yo na lang kunin ko, 'di ba? Markup ka na lang 300, no? Kunin ko 3.5. So sabi ko, wow, okay 'di ba? So kasi kung yung 100,000 ko nasa bangko lang, di naman ako kikita ng 300,000 pesos, 'di ba? So ayun po, that's what happened. I flipped this property, no? So binalik po niya sa akin yung 100,000 na nahulog ko plus the 300,000 pesos na markup, no? So in that same year, we got another unit in Shore 2 Residences, no? So 1-bedroom unit po ito, also at 3.2 million pesos. Tapos no down payment term din po yan, nag-monthly lang kami. And in almost 2 years of paying for this, meron na naman nag-offer sa akin na, Dennis, bilhin ko na lang 4 million pesos kasi yung presyo na that time was around 5 million pesos already, no? So sabi ko, kakagating ko ba yon? Kasi gusto ko tong property talaga na to, 'di ba? Pag binenta ko to, wala na, hindi na ako makakakuha ng ganitong presyo. Pero parang ang laki nung markup, 800,000 kasi ang nabayad ko lang po at that time was around 300,000 pesos, no? Pero sabi ko, sige, deal na tayo, sir. Ganyan. So, they gave me back the 300,000 pesos na nahulog ko in almost 2 years plus the 800,000 pesos na markup ko from that property, no? So, that's the beauty again of capital appreciation. Pwede mong i-flip, pwede mong ipasalo, no? So, it freed up our pockets to look for other investments. Kasi po, yun nga, halos wala na kaming binabayaran. Tapos, yung Jazz Residences namin, na rent na po siya. So, basically, yung rental na yung nagbabayad on its own, no? So, it freed up our pockets to look for a residential lot naman po. So, bumili kami ng lote, yun yung ininvest namin. Kasi, at that time, buntis na po yung wife ko dun sa second child namin. So, sabi ko, sige, syempre, later on, gusto rin natin magkaroon ng bahay, di ba? So, yun po, that's capital appreciation. And next is rental income, no? So, sa rental income po, we currently have 6 condo units all under SMDC that are giving us additional income through rental, no? So, ito po yung field residence sa Parañaque. Nandun pa rin po yan, naka long-term rent, meaning naka 6 months to 1 year rent po, no? Yung dalawang Jazz Residences sa Makati, naka long-term rent also.
And we got another one sa Light Residences. Naka long-term rent din po siya. And we got 2 units in Fame Residences po sa Mandaluyong. And we tried doing Airbnb dun po sa isang unit namin. No? And all of it are self-liquidating assets. And ibig sabihin po niyan, hindi pa po kami tapos sa loan namin. Nagbabayad pa kami. But the rental income pays for our loans, no? So, ibig sabihin yung mga tenant po namin ang nagbabayad dun sa mga unit namin. Okay? So, I just want to share this with you also that are dun sa Fame Residences 1-bedroom unit po namin that we did Airbnb, no? So, kasi po, SMDC is one of the very few developers na allowed po yung mga daily rentals or Airbnb. So, in this screenshot po, no? So makikita nyo dito, dun sa left po, we got a booking nung September 2022, no? So this is a Spanish guy with a Filipina girlfriend, no? So nag-inquire siya, nag-book siya for 30 nights. So sabi ko, ako tuwan-tuwa naman ako kasi wow, 30 nights. Okay, so he paid 45,000 pesos kasi kapag pina-long term rent po natin to at that time, mga around 20 to 22,000 pesos lang po yung rent. Kapag long term, mas malaki po kasi yung pwede nyo kitain pag Airbnb kasi daily po yung rate natin dito, no? So, tapos when he moved in, nag-check-in po siya, sabi niya, Dennis, I really like it here. It's really nice. Kasi pagbaba niya, nandun na daw po yung grocery, 'di ba? May mga restaurants, tapos malapit sa major malls, walking distance lang, ganyan, 'di ba? So sabi niya, I think I wanna stay here until December, 'di ba? So ako tuwan-tuwa naman po ako noon sinabi niyang December. Okay? So after 2 days, he booked another 61 nights and he paid 84,000 pesos, 'di ba? So wow, ang sarap naman po noon, no? 'Di ba? So yun nga, you can definitely do this also kahit based abroad po kayo, napakadali lang po magpa-Airbnb ng mga units through SMDC and especially dun sa property management partner po natin, no? So that's rental income. And lastly, of course, leveraging. Ano ba yung mga na-experience natin sa leveraging? So sabi ko nga po sa inyo, ito yung nagpapaganda ng properties. Ito yung nagpapadami ng properties natin, no? So yung 1-bedroom unit po namin sa Field Residences sa Parañaque, we paid it in full in 2017, no? So originally, 15 years po yung term namin dyan. Pero nabayaran lang po namin siya ng 3 years kasi nga po, 'di ba? If yung pera natin nasa bangko lang tapos magkaroon ng discount or a special offer dun sa dream car mo o kaya dun sa dream bag mo, 'di ba? Or kaya magkaroon ng promo dun sa cruise na lagi mong tinitingnan, 'di ba? So mapapagastos ka talaga eh. So sabi ko, sige, bayaran na lang natin para at least we can also save up on the interest tapos i-recompute po ng bangko yun pong loan namin, 'di ba? So, nung pong nabayaran namin yon, naisip namin, bakit hindi na lang natin i-refinance yung unit natin para makapagpatayo tayo ng bahay dun sa lote na binili natin, 'di ba? So, kayun nga po kasi ang original plan namin was to save up money para dun po sa house construction namin. Pero sabi ko, teka, parang aabutin tayo ng mga 5 to 10 years bago tayo makapagpatayo ng bahay, di ba? Kasi ang hirap eh, yun nga, pag yung pera nasa iyo, magagastos mo siya eh, di ba? So, we had this idea na, sige, itry nga nating ipa-appraise yung property natin kasi nasa atin na yung bank, fully paid na siya, no? And we were so surprised that it was appraised at 4.5 million pesos. Isipin nyo, ito po yung binili namin at binayaran namin ng 2.3 million, siguro plus interest around 2.5 million pesos. Pero na-appraise po siya at 4.5 million pesos, no? And the bank gave us 3.5 million pesos in cash, 'di ba? So, 2.3 million yung nabayad po namin dun sa total amount. Kumita pa kami ng 1.2 million, 'di ba? And hindi naman kinuha sa amin yung property. Nagkaroon lang kami ng loan and hinuhulugan lang po namin siya ng 31,000 pesos for 15 years. Yan po yung naging term namin, no? So 15 years. So, and yung pong 3.5 million pesos na yun yung pinampatayo namin ng house namin, no? So ito po yung house namin during the design stage. Ito naman po yung sa baba, yung picture ko during the early construction stage in 2018. And ito na po siya nung natapos nung 2019. So, isipin niyo po, 'di ba? So napakaganda nung nangyari kasi ito actually hindi rin nga po namin
ine-expect na makakapagpatayo kami ng ganitong house, 'di ba? Using our previous property, 'di ba? So, what happened was when we moved in here sa house po namin noong 2019, nag-move out kami dun sa tinitira namin sa field residences, napaupahan po agad namin yun ng 30,000 pesos per month. 'Di ba? 30,000 pesos per month yung rental. Eh, ang monthly po namin dun sa loan namin is 31,000 pesos. 'Di ba? So, technically speaking, ang nagbabayad po nitong house namin na pinatayo namin, eh yung tenant namin dun sa property po namin, 'di ba? So, gaano kasarap po yun. And this is another property na tataas na naman yung value na pwede mo na namang i-leverage, no? And this is a property now na wala po kaming mortgage, no? So, fully paid po siya kasi ang ginamit nga po namin yung previous property namin, no? So, definitely you can do this leveraging too if you have multiple properties also, no? So, leveraging is actually something that you can repeat over and over, no? And we have repeated it in one of our Jazz Residences units, no? Yung sa Makati po, no? So, the market value right now is at 5 million pesos and the max loanable amount is 80%. So, hindi naman po i-release sa inyo yung buong 100% ng appraisal value. That's the 80% lang po. So, dito, pina-appraise namin siya. Tapos, ang maximum loanable amount is 4 million pesos. So, bakit po namin pina-appraise? Kasi nung time po na yon, binibenta sa amin yung studio unit sa Light Residences, no? So, tapos sabi ko, wala naman akong pang-cash. Sige, itry natin yung isang unit, ipa-appraise natin, no? And yun nga, nagulat kami, na-appraise siya ng 5 million. So, yun po yung pinambayad namin dun sa another property na ngayon ay pinapaupahan na po namin, no? So dito po sa unit na to, we have an existing loan of 1.8 million kasi po ito yung binili namin ng 3.2 million pesos noong 2016, no? So tapos nabayaran na ng tenant namin ng ilang taon, so ang natira na lang po na balance is 1.8 million pesos. So the bank released 2.2 million pesos to us as a new loan in the same property. So this is what we call cash out refi or cash out refinancing, no? So again, napakaganda po nang nangyari dito sa leverage na to. It's because, isipin nyo, 15% lang naman yung down payment na binayad namin dito or capital namin in this property, no? So, which is around 500,000 pesos. Tapos, the rest, yung tenant na po namin yung nagbayad. So, dun sa 500,000 pesos na binayaran namin during the pre-selling stage, binigyan kami ng 2.2 million pesos ngayon nung bangko, di ba? So, kumita kami ng 1.7, hindi naman kinuha sa amin yung property and we still rent it out right now. Tapos, nagkaroon pa kami ng another property na naman na nag-i-incur sa amin ng rental income, no? So, that's the power of leveraging, no? So, this is just a sample screenshot of the email from China Bank. So, this is the appraisal report. So, nakalagay po dyan, hi Sir Dennis, this is the appraisal report in Jazz Residences. So, the total appraised value is 5 million pesos and the maximum loanable amount is based on 80%, which is 4 million pesos. So, yung nasa baba po, since we still have a 1.8 million loan, 2.2 million po yung na-release sa amin as a new loan in the same property, no? So again, napakaganda po niyan. Pwede nyo gawin also yung leveraging later on in your properties, no? And right now, I just want to share with you our estimated net worth, no? So this is again not to brag, no, but I computed it actually kasi we have some discussions nung wife ko kasi minsan sinasabi niya sa akin, ayoko na pagod na ako magbayad ng utang, napakadami nating utang, baon na tayo. Sinasabi niya sa akin ganon. But, sabi ko naman po sa kanya, well, yung utang naman natin, hindi naman yan bad debt, di ba? So, hindi naman tayo ng utang na winaldas lang natin, di ba? So, yung mga utang natin is actually incurring income for us, no? So, kung makikita nyo po dito sa table na to, so, kinumpit ko sa kanya, o sige, ito yung mga market value of our properties, no? So, yung mga units natin, ito yung field, 5.5 million, yung dalawang Jazz, 5 million each, and so on. Yung house namin, 22 million pesos. So, since wala po kaming loan doon, it's fully paid. So, ito po yung market value of all our properties. Tapos, nasa right po yung existing loan balance namin dito sa properties po na to, no? So, sabi ko sa kanya, o sige, if pagod ka na, ibenta natin lahat ng properties natin, tapos bayaran natin lahat ng loans natin, di ba? So,
pag ginawa natin yun, may matitira pa rin tayong 37 million pesos. 'Di ba? So, yun po, tuwan-tuwa naman siya kasi at least nakita niya na, oo nga, no? Buti pala nag-invest tayo sa properties kasi isipin niyo po, itong one property na to, another property na binibili nyo, this is another source of income for us eh, 'di ba? Kumbaga it's like multiplying yourself. Tapos ang maganda kasi sa properties, hindi niyo siya araw-araw binabantayan, 'di ba? It's increasing its value on its own. Tapos yung rental nyo pumapasok na lang siya, 'di ba? Habang natutulog kayo, kumikita po kayo ng pera, 'di ba? So again, ang formula po is net worth equals assets minus liabilities, no? So, yun nga, I would suggest after this presentation, so siguro tingnan nyo rin ano ba yung mga value ng properties nyo, 'di ba? Ilista nyo kung meron kayong mga cash dyan, meron kayong luxury bags or jewelries, kasama po yun dun sa assets nyo, 'di ba? So, dito nyo makikita talaga if you are stable in your financial life, no? So and to end this part, okay, so it's just a matter of time for the market value to increase, to collect more rental income, and for the balances to be zero, no? So syempre in real estate, time is always our ally eh. So long term ano siya, long term gains po siya eh, 'di ba? So habang tumatagal po kasi, yun nga, pataas ng pataas yung value ng properties, no? And of course, habang tumatagal also, you collect more rental income. Tapos yung rental income po na yun, yun din yung pinambabayad mo sa kanya, 'di ba? So habang tumatagal, basically, tumataas yung value ng property, tapos nagzi-zero out din po yung loan natin, yung mortgage natin, or yung utang natin dun sa property na yun. So, ang magiging effect po nun is mas magiging stable tayo and magiging secure tayo over time, okay? And net worth will also continue to increase if we can continue investing in real estate. So, syempre, yan pa rin naman po yung goal natin, di ba? Yung mas matadami pa yung real estate portfolio natin. So in this part naman po, no, I will discuss sino ba si SMDC, no? So kung hindi po nyo pa po kilala si SMDC, of course, we are considered to be the best developer in the Philippines, no? So we are under SM Investments Corporation and we are the Philippines' largest conglomerate. So we're the first to reach the 1 trillion peso in market capitalization and we're the most valuable company in the Philippine Stock Exchange. So ang businesses po ni SMIC is under retail, banks, and property, di ba? So, syempre, yung SM Store, mga supermarket. Sa banks po, we have BDO and China Bank. And of course, sa property, we have SM Malls, we have SMDC, and of course, SM Hotels. Okay? So, hindi lang po kami yung pinaka malaki. SMDC din ang pinakamagaling at pinakamaganda and it's all reflected in all the awards, no? Individually per projects, napakadami po. And what's most notable is the 2020 Best Developer of the Year Award. Isipin nyo, kahit po nung height nung pandemic, kahit kami nga po, nagulat din kami bakit ang dami naming benta nung time na yon, di ba? So, 2020, nasundan pa po yun ng 2021, no? So, for 2 consecutive years, so we are the Property Guru Philippine Property Awards Best Developer of the Year, no? And nasundan pa also nung 2022, we're also the Developer of the Year under Dot Property Awards. So, napakadami pong awards ni SMDC because of our quality, no? So, bakit po namin sinishare yan sa inyo? So, para po, at least, you will have the trust with SMDC na talagang yung pinaghirapan nyo po ay hindi lang mapupunta sa waste, no? So, hindi masasayang yun po. Pinaghirapan natin kasi you're investing in a big and reputable developer, no? So, bakit nga po ba napakadaming nag-i-invest with SMDC, no? So, it's because we have this very simple formula and we call it SMDC Keys to Success, okay? So, lahat po kasi ng projects ni SMDC ay nasa prime location. So, wala sa liblib na lugar, 'di ba? Usually, nasa business district po yan, malapit sa transportation, malapit sa MRT. May project nga po kami, talagang tatawid ka na lang, nandiyan ka na sa NAIA, 'di ba? NAIA Terminal 1, 'di ba? So, gaano ka convenient po 'yon, no? So, kung meron pong bagong area na dinedevelop, lalagyan pa po talaga ni SMDC ng mall dyan para maging prime po yung location na 'yon, no? And of course, number 2, we have integration of retail development. Since we're the biggest mall developer, isipin nyo,
nyo, pag dyan po kayo nakatira, napaka-convenient kasi bababa na lang kayo, mag-elevator lang kayo, nandyan na yung grocery, nandyan na yung kakainan nyo. Usually, nandyan din yung mga salons, coffee shop, di ba? Or minsan, tatawid ka na lang, nandyan na yung major mall ng SM, di ba? And actually, ito pong mga commercial developments na ito, yung retail developments, this also drives the demand for tenants. Kasi syempre, kapag ikaw, di ba, uupa ka, dun ka mag-rent sa talagang magiging convenient yung life natin, di ba? So, kaya po mapapansin nyo, karamihan ng mga SMDC projects ay napakalakas ng rental demand po, no? And of course, next is hotel-like lobbies and resort-styled amenities. So, hindi po tinitipid yung mga amenities ni SMDC. You'll feel like you're living in a hotel or in a resort pag nandyan po tayo sa amenity area natin. And talagang may wow factor, lalo na pag dinala nyo yung mga friends and relatives nyo. Talagang sabihin nyo, wow, this is really nice. This is top grade property, no? And lastly, of course, we have professional property management, and we take that into consideration seriously kasi po pag maganda yung management ng property, dyan din tumataas yun pong value ng property, di ba? So laging naka-maintain yung mga gardens natin, yung lobbies natin, and yung mga common areas natin. And ang maganda po dito is that meron din po tayong property management who can handle the leasing of your units. Kahit based po kayo abroad, we have SMDC Good Stays to handle your units po kung gusto nyo ipa-Airbnb or ipa-long-term rent, no? So that's SMDC keys to success, no? And right now, I want to transfer the presentation to our team members, no? So para mabigyan po kayo ng brief explanation about our top selling projects right now. Okay? So maraming salamat po.